Masayang araw mga ka-PL! May kumakalat po ngayon na video sa social media mga kababayan na di umano itong si Tamba nagtatago na. Natatakot na mga kababayan na baka itong mangyayaring malalaking rally sa mga susunod na araw baka magaya sa Indonesia ang Pilipinas. Natatakot na yung buhaya, mga kababayan. Baka nga naman, kung sakasakaling magkaganon, malamang sa malamang siya ang uunahin. Iaakya sa 15th floor na building, iuhulog. Baka lang naman, mga kababayan. Siyempre, nagtatamang hinala na yung mama. Ganun talaga yung mga guilty. Di ba? Yung makasalanan, magtatamang hinala talaga yung teka, sandali. Layas muna tayo at baka mangyari itong nangyari sa Nepal at sa Indonesia, sa Pilipinas. Tago-tago muna tayo. Nasa Cebu, di umano si Tamba, mga kababayan. Nagtatago na. Sa Cebu, baka naandoon nakahangar yung kanyang jet, no? At kung sakasakaling medyo magulo na ang sitwasyon sa Pilipinas, di lalabas na ng salungga niya, pupunta sa hangar, sakay na kanyang jet, lipad, takas na, mga kababayan. At katulad nung sinabi ni, tawag dito, Doc Lauren Badoy, yung iilan na mga hinihinalang kawatan sa kabanang bayan, meron na di umanong mga, tawag dito, exit plan, ika nga, mga kababayan. May exit plan na. Para nga naman kung magkagulo, ay di, susundin na lang nila yung plano nila. Ito yung video, mga kababayan, na kumakalat ngayon sa social media. Bisaya po ito, pero wag ho kayong mag-alala. Ita-translate ko po sa Tagalog pagkatapos po natin panoorin para magkaintindihan. Okay? Pero yung iba, wag natin masyadong i-translate. Doon lang tayo focus lang tayo doon sa issue na di umano'y nasa Cebu nga si Tamba para magtago. Okay? Para padaliho tayo. Eto na. Yes, maggoy ni ko'y intel daw nga ni Kasibo daw nagtago-tago, ha? Gubot ng Manila. Doy, Tamba? Anong ni amang Kasibo dong? Huot ng imong kalibutan dito sa Manila. Na ako information naatay intel dire ron nga naa Tamba ron sa Cebu. Somewhere diha sa Banilad, burag naa na diha gat tago-tago na. Insa to'y ganahan mangita ni Tamba naa na siya dato nang atang-atangan dabi. Mangutan na rata, wa man tay personal grudges nimo Mr. Tamba. Ang amuan lang og nganong naunsa ni. Og nganong nahurot ni nga to ang kaban sa to ang panggoberno. Unya, nganong ni am Kasibo dong? Dong Tamba. Sa may mong mga plano din bantayan na ni da imuhang kalaki da. Nganong ni ka sa Cebu. So kamong mga mga organizer diha, mga brad, mga boss, mga amigo, mga sir, bantay-bantay lang ta ha. We don't want any kagubot nga mahitabo. Gusto tag peaceful rally, gusto tang malinawon, pero kung mangita gini sila kagubot, mangita lang po tag pamaagi. Unsaon na to nga maresolba ni matabangan ni nato atong nasod nga mareforma, matarong, maangko na to ang kaangayan, maangko na to ang kalinaw. Pero mga nung nagdudam yung kudi mo doy, nganong naabot mga kadring nga Cebu na Maria. Ato ba nga itong ditos, imong mga hearing dito sa Senate, i-invite na ba ka o, i-challenge ka o, nga unang ipa-imbestiga ikaw, Mr. Tambaloslos. I-open ang imong kinabuhi doy, i-open imong libro. Ayaw dagan-dagan, kung abot mga kadring Cebu, tago-tago ka man. Sabi ko man og ngilngig og isog ka. Ay tago mo kas ilawom sayal sa Cebu. Gamita na imong impluwensya, gamita na imong kahibalo, ato banga na imong kala ko ba matapang ka? Sabi ni Kuya. Kay Tambaloslos, tanong niya, akala ko ba matapang ka? Harapin mo yung mga kaso mo. Ayan.
Huwag kang magtatago sa Cebu. Ayan. Yan ang isa sa mga sinabi ni Kuya, mga kababayan. Merong nakakita, no? Merong intel, nabanggit niya yung salitang intel. Tapos, informante, ayan, pinaabot sa kanya. Baka nga naman nasa Cebu si Tamba kasi hindi naman po kalayuan yan sa Leyte, mga kababayan. Visayas lang rin ho yan. Isang hakbang lang nasa Cebu ka na. At nasa Cebu ang mga magagandang hangar, mga kababayan na pwedeng paglagyan ng kanyang mga jet. Di pag nagkagulo, diretso lipad na. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Pero hindi po malayong hindi mangyayari, no? Hindi po malayong hindi po ito totoo itong sinasabi itong mama na ito. Maaaring may nakakita nga o baka nga siya pa mismo nakakita. Di ba, mga kababayan? So ayan, natatakot na ang mga kawatan. Nauna na yung isa, yung maliit na mama, yung tropa ni Tamba, hanggang ngayon, nasa Amerika pa. Wala nang planong umuwi. Bakit? Papalitan na siya Tatanggalin na siya sa kanyang committee, mga kababayan. Naghahanap na sila ngayon ng ipapalit kay Saldico. So, ano ibig sabihin? Kung papalitan na, hindi, wala nang planong umuwi. Di ba? Wala na planong umuwi yun. Hindi na uuwi yun sa Saldico. Kasi kung talagang seryoso, itong si Bongbong Marcos, mga kababayan, dito sa mga maanumalyang flood control project, siya mismo maghihikayat o magpapahanap kay Saldico para pauwiin sa bansa natin. Imbestigahan. Itong mga aligasyon sa kanya, kung paano nila pinatakbo itong small committee, na napakaliit na committee pero napakamakapangyarihan pagdating sa kaban ng bayan, di ho ba? Kaso hindi ho Parang hindi po seryoso yung ating presidente. Tapos nagbuo siya ngayon ng, tawag dito, ng independent commission, mga kababayan. Siya mismo naghahanap ng mga magiging uupo o magiging chairman sa independent commission na ito. Si Bongbong Marcos mismo naghahanap ng tao para nga naman paimbestigahan daw itong mga maanumalyang flood control project at iba't iba pang mga corruption sa ating bansa, no? Na meron pong kinalaman sa tulad dyan, infrastruktura o flood control project. Pero sa kahahanap niya po, mga kababayan, ni Bongbong Marcos ng magiging tao doon sa bubuuhin niyang independent commission, may nahanap siya. Itong si retired Supreme Court Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe. Sa mga nakakilala sa kanya, inalok ito ni Bongbong Marcos, mga kababayan, na sumama dyan sa independent commission na yan. Pero matalino itong tumanggi. Tinabla po si Bongbong Marcos, mga kababayan. Isip-isip siguro nitong si Bernabe, hindi na, madadamay lang ako sa iyo Alam kong galit karamihan sa iyo ng mga Pilipino, tapos kukunin mo ko para maging kaisadyaan sa independent commission na yan. Suluhin mo yan. O ito po yung sinabi, mga kababayan, ni Perlas Bernabe. Naglabas siya ng kanyang statement. Bernabe says no to independent commission seat. Di ba? Retired Supreme Court Senior Associate Justice Estela Perlas Bernabe has reportedly declined, to join the Independent Commission for Infrastructure that will be created by
President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to probe corruption in government flood control project. Tumanggi yung ali. Isip-isip siguro nitong si Bernabe, totoo ba talaga itong gagawin namin komisyon na ito, hanapin itong mga corrupt, itong para masugpo itong korupsyon sa bansa, o baka naman pagtawanan lang kami ng tao nito kapag ang tao ngayon matatalino na Di ba? Hindi nila na mauuto napakarami ng napatunayan na si ganito nagkasala pero absuelto. Meron pang isang mama na nagpupumilit maging ombudsman na parang pinipilit din nila na maging ombudsman. Kasi sa mga galawan nila, halatang gusto nilang maging ombudsman yung isang mama. Ayaw madamay sa sumba nitong si Bernabe, mga kababayan. This comes after a reliable source revealed to Batas PH that Bernabe is being eyed as the third member of the Independent Commission. Di ba? Kinita-kanita daw di umano ni Bongbong Marcos na okay to si Bernabe, maging Independent Commission din ito, maging miyembro. Kaso tumanggi. Ayaw sa bangag. The President has already signed an executive order which outlined the powers of the Commission aside from the subpoena power. Yan ang maaaring magagawa itong Independent Commission na ito. Halimbawa, ikaw, Juan de la Cruz, kinakailangan kang ipatawag sa Independent Commission na yan, pwede kang isyuhan ng subpoena. Okay? The independent body can make recommendations to freeze assets. Aba, may kakayahan din silang gawin yan kasi yan ang nakalagay doon sa executive order na ibinaba ni Bangag, mga kababayan. Si Juan de la Cruz, habang iniimbestigahan sa Independent Commission na pinadalhan ng subpoena, ipi-freeze pansamantala yung kanyang asset. Ayan na. Paano kung paano kung ang mga Duterte na naman ang puntiryahin ito? Ganyan ngayon sa bansa, mga kababayan, lahat ng palpak nila kay Duterte nila ay sinisisi. Ito pa. Issue a hold departure. Ayan. Ayos yan. Sana doon sa mga totoong kawatan. Huwag dyan sa inosenteng mga politikong nagtatrabaho lang ng maayos, pero kine-question yung inyong kapalpakan at inyong pagnanakaw, baka yan ang ipitin ninyo. At maglabas kayo ng hold departure order sa mga katunggali ninyo sa politika. Ito pa. And other immediate suspension. Di ba? Pwede rin lang pasamantalang isuspinde. Halimbawa si BP Inday Sara, mga kababayan. Siyempre, idinidikit talaga kay Inday yung 125 million na confidential fund. Pwede po siyang isapina. Pwede siyang ipatawag. Pwedeng i-freeze ang kanyang asset. Pwede siyang isyuhan ng hold departure order at hindi na makapunta kay Tatay Digong. At higit sa lahat, pwede siyang isuspende ng pansamantalang uupo, mga kababayan, walang iba kundi si Martin Romualdez. Kita nyo na? Ngayon pa lang, mga kababayan, nangangamoy malansa na itong Independent Commission na bubuuhin nila. Bakit pa kasi magbubuo ng Independent Commission na yan, samantalang meron ng Blue Ribbon Committee? Makapangyarihan ito sa Senado, itong Blue Ribbon Committee. Bakit kinakailangan pa na mayroong isang komisyon na magsasagawa ng katulad ng ginagawa o trabaho o function ng isang komite sa Senado, which is itong Blue Ribbon Committee? Bakit ganun? Di ba, mga kababayan? Halata na benepisyo sila, magbibenepisyo sila
itong mga nasa administrasyon no, dito sa independent commission na bubuuhin na ito. Parang sa side lang nila, papanig lahat ang magiging takbo o sistema nitong independent commission na ito. Buti na lang tumanggi, mga kababayan, itong si Bernabe. Alam niya na yung magiging kahihinatnan. Alam niya na may halong paninikil ito sa mga politikong hindi nila kaalyado. At higit sa lahat, paninikil sa mga alyado no, ng mga Duterte. Baka lang naman. Di ba? Mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Paki-comment. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.